Hindi ko alam kung saang punto nagsimula ang lahat. Kung noong unang beses akong sumulyap sa gubat sa likod ng aming baryo o noong dinala ng hangin ng isang dayuhang nagngangalang Shirley sa tahimik naming pamumuhay. Pero isang bagay lang ang malinaw sa akin ngayon. May mga pangyayaring hindi kayang ipaliwanag ng siyensya at may mga taong sadyang isinulat para mawala. Magandang araw, Miss Aya. Ako si Melanie, tubong Barangay Bato, isang maliit at liblib na baryo sa paanan ng bundok sa bayan ng Guimaras. Sa paningin ng marami, para lang kaming tuldok sa mapa, isang baryong napapaligiran ng nyugan, sagingan at lumat masukal na kagubatan. Mahigit 2 oras ang lakaran noon papuntang bayan, kaya't bihira kaming lumuwas. Halos buong mundo ko nga ay ang baryo, ang bundok sa likod bahay, ang dagat sa may paanan ng burol, at ang mga lumang kwento ng matatanda na tinuturing naming parang alamat. Nakakatakot, pero bahagi na ng araw-araw. Tandang-tanda ko pa, taong 1993, 18 na ako noon. Nakapagtapos na sa high school, pero hindi na rin umaasa sa kolehiyo. Gaya ng marami sa amin, inaasahan kong dito na lang ako sa baryo namin tatanda. May bakuran kami ng saging, nyog at kaunting gulay. Natuto rin akong tumulong sa lupa simula pa pagkabata. Masaya na ako ron. Para sa akin, iyon ang mundo ko. Tahimik, malayo sa gulo at puno ng kwento. Pero para sa isang tulad kong sanay sa simpleng buhay, sapat na yun. Hanggang sa dumating si Shirley. Dayuhan siya. Isang maganda at maputing babae mula Amerika. Kaibigan ng tiyahin kong matagal nang nakatira sa California. Wala siyang bahid ng dugong Pilipino. Pero tila ba may kung anong malapit sa kanyang puso pagdating sa aming lugar. Sa kabila ng kanyang kakaibang anyo at wika, mabilis siyang naging bahagi ng baryo namin, lalo na ng mundo ko. Hindi ko inakalang sa ilang linggong bakasyon niya sa amin, magbabago ang buong paniniwala ko tungkol sa mga nilalang na akala ko'y katahang isip lamang. Mga nilalang sa likod ng puno ng balete, sa pagitan ng hangin at anino, sa mga panaginip na tila totoong totoo. Si Shirley, purong Amerikana, maputi, kulot ang buhok at kasing ganda ng mga artista sa lumang magazine ni Tita. Kaibigan siya ni Tita Fe. Dinala siya rito para sa isang buwang bakasyon, para umano makita naman ni Shirley kung ano ang buhay probinsya. Ang buong baryo ay nagkagulo sa kanyang pagdating. Hindi araw-araw may dumadalaw na banyaga at hindi pa ganon kaganda. Yung iba, kinukutya siya sa likod. Dayuhan, masyadong maputi, baka takaw engkanto. Pero ako, hindi ko alam kung bakit, pero parang agad kaming nagkasundo. I'm Shirley. Sabi niya sa akin, nung unang araw naming magkita, sabay abot ng kamay niya. Tinanggap ko naman ito. Ang lambot ng boses niya, parang sinadyang magaan. At mula noon, araw-araw na kaming magkasama. Ako ang naging tagapagsalita niya sa palengke. Ako ang tumutulong sa kanya kapag hindi niya alam kung paano gamitin ang timba o kung anong tawag sa ginisang ampalaya. Sa hapon, nauupo kami sa ilalim ng puno ng mangga sa tabi ng palayan. Nagkikwentuhan at tinuturuan ko siya maghiligay noon. Ako naman, tinuturuan niya ng mas malalalim pa na salita sa Ingles. Pero hindi lang yun ang koneksyon namin. Marami na akong nakasama sa buhay ko. Pero si Shirley, iba siya. Parang may mas malalim pa kaming pagkakaintindihan na hindi kailangan ng wika. Hindi lang siya nakikinig, kundi para bang nauunawaan niya kahit hindi ko pa sabihin.
Isang beses noon, habang naglalakad kami sa gilid ng gubat, bigla siyang tumigil. "What do you call that tree?" Tanong niya sabay turo sa puno ng balete na may ugat na parang mga daliring gumagapang sa lupa. That's balete. It's sacred. And they said there's a watcher. Always." Sagot ko sa kanya. Napakunot naman ang noo niya. "Oh, like a guardian spirit?" Tumango ako. "Yeah, the enchanted one. Like dwarfs, fairies, and many others." Hindi siya natawa. Hindi rin siya nagtaka. Tumingin lang siya ng matagal sa puno at saka mahina niyang bulong. "It's so beautiful." Habang lumilipas ang mga araw, napapansin kong parang lalo siyang naaakit sa kalikasan. Gustong-gusto niya sa ilog, sa ilalim ng buwan, sa hangin ng gabi. Minsan, nahuli ko siyang nakaupo mag-isa sa may gulod, nakatitig lang sa kagubatan. "Shirley, anong ginagawa mo riyan?" Sigaw ko mula sa bahay. Ngumiti lang siya, yung ngiting malalim. Kaya naman nilapitan ko siya. "I don't know, Mel. I just feel like I've been here before." Napakunot ang noo ko. Baka panaginip mo lang." Marahan siyang tumango, pero sa mata niya, may tila hindi ko maintindihan. Parang pagnanasa, hindi sa tao, kundi sa isang lugar. Hanggang sa isang araw ng linggo, bandang 3:00 ng hapon, habang abala ko sa pagsasampay ng labada, lumapit si Shirley sa akin. Pawisan siya, pero may kakaibang sigla sa mukha niya. "I'll go for a walk." Aniya. "San ka pupunta? Mainit pa oh." "Just around. I want to breathe. I'll be back before dark." Tinitigan ko siya. Gusto ko sanang pigilan, pero ngumiti lang siya sa akin. Yung ngiti na parang hindi mo kayang tutulan. Tumango na lamang ako. Akala ko'y dadaan lang siya sa palayan o aakyat sa maliit na burol sa likod. Hindi ko na nga siya tinanong pa. Makalipas ang 1 oras, hindi pa rin siya bumabalik. 2 oras, wala pa rin, hanggang sa malapit ng lamunin ng dilim ang buong paligid. Saka ko lamang napagtanto na may mali. Mabilis akong lumabas. Tumakbo ako sa daan patungong gubat. At doon sa pinakabukanan ng kakahuyan, sa paanan ng puno ng balete, may nakita akong puting panyo. Unang tingin pa lang, alam kong panyo iyon ni Shirley. Nilamukos ng hangin ng mga dahon ng punong balete. Parang may bumubulong mula sa malayo. Mahina, malungkot, at tila nag-aanyaya. Doon ako napatigil sa mismong harap ng gubat. Hawak ang puting panyo ni Shirley habang nanginginig ang kamay ko. May parte sa akin na gustong umatras. Baka nandun lang siya sa kabilang gilid ng palayan. O baka pauwi na. Pero mas malakas ang kutob ko. Kilala ko si Shirley. Hindi siya basta nawawala. At hindi siya aalis nang walang paalam sa akin. Gayong ako ang pinagkatiwalaan ni Tita Fe pagdating sa kanya. Huminga ako ng malalim, saka pumasok sa loob ng gubat. Ilang hakbang pa lang, parang nagbago na ang paligid. Kanina, maingay ang palayan, mga sigaw ng bata, tahol ng aso, ihip ng hangin sa mga tuyong sanga. Pero sa loob ng gubat, halos wala, tahimik. Tanging tunog ng sarili kong hininga ang kasama ko. Minsan, may langit-ngit ng tuyong sanga sa ilalim ng tsinelas ko. Minsan, kaluskos ng dahon na hindi ko alam kung ako lang ang may gawa. "Shirley! Shirley, nandito ka ba?" Mahinang tawag ko. Walang tugon. Tumingin ako sa paligid. Ang mga puno ay mas matataas at mas matatanda sa mga punong nakita ko sa buong buhay ko. May mga ugat na tila gumagapang sa lupa, pakaliwat kanan,
Parang nakaluhod na kamay ng dambuhalang nilalang. Sa bandang kanan, may pamilyar na punong kalumpang. Laging tinutukoy ng matatanda bilang bantay ng hangganan. Sa likod ng kalumpang, hindi na basta-basta ang daan. Hindi lang tao ang naglalakad roon. Sabi ng lolo ko dati. Tumigil ako. Sa gilid ng aking paningin, may aninong dumaan. Mabilis lang, parang liwanag na sumisilip sa siwang ng sanga. Napalunok ako at napalinga sa paligid. Pero wala akong nakita. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Kahit bumibilis na ang tibok ng puso ko, pagkuway bigla kong naamoy ang halimuyak ng sampagita. Bagay na hindi normal sa gubat. Malinis, mabango, mapang-akit. At sa gitna ng landas, sa pagitan ng dalawang puno ng akasya, may nakatayo. Isang lalaki. Hindi ko siya agad nakilala. Hindi siya taga rito. Nakasuot siya ng puting barong na tila yari sa pinong sinulid. Ang buhok niya'y kulay abo na kulot at mahaba. Ang balat niya'y kakulay ng tipikal na Pilipino, pero napakakinis. Nakatayo lang siya. Nakatalikod sa akin. Shirley, nasan si Shirley? Kabadong tanong ko. Dahan-dahan siyang lumingon at doon ko siya unang nakita ng buo. Ang kanyang muka, halos perpekto. Ang mga mata niya'y kulay asul na tila tumatago sa akin. Hindi siya ngumingiti, pero hindi rin siya mukhang galit. May ekspresyon siya ng pagpapakilala. Melanie, matagal ka naming inantay. Mahina niyang sambit, pero malinaw. Napaatras ako. Sino ka? Hindi siya sumagot agad. Tumagilid siya at sa likod niya, isa pang anino. Babaeng maputi, nakasuot ng lumang bestida at may gininto ang buhok. Si Shirley. Shirley, anong ginagawa mo riyan? Sigaw ko, halos lumuha na sa tuwa at gulat. Pero hindi siya lumapit, hindi rin siya nagsalita. Nakatitig lang siya sa akin. Malamlam ang mga mata. Parang hindi niya ako kilala. At habang unti-unti siyang lumalapit sa lalaking engkanto, napansin kong hindi na siya kasing Shirley ng dati. May bago sa kanya. Parang nabihisan ng di maipaliwanag na liwanag. Parang lumulutang kahit nakatayo sa lupa. Marahang lumapit sa akin ang lalaki. Isa, dalawang hakbang lang. Hindi siya mabigat tumapak. Parang sumasabay lang sa hangin. Si Shirley ang napili. Hindi siya kayang panghawakan ng mundo ninyo. Sa amin, oo. Aniya. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Pero sa dibdib ko, parang may humigpit. Hindi. Kaibigan ko siya. Wala siyang karapatang mawala ng basta-basta. Hindi siya nawala, Melanie. Siya ay bumalik. Lumingon ako kay Shirley. Napaluha na ako. Shirley, uwi na tayo please. Sa wakas, nagsalita siya. Mahinang tinig. Mel, this place, it feels like home. Maya-maya pa, biglang may kumiliti sa aking tenga. Hindi tunog, kundi boses na diretsong pumasok sa isipan ko. Hindi pa ito ang huling pag-uusap. Hindi pa ito ang wakas, Melanie. Paglingon ko ulit, wala na ang lalaking engkanto. Hindi ko alam kung paano ko siya naiangat palabas ng gubat. Ang alam ko lang, mahigpit ko siyang hawak habang iniika-ikang nilalakad ang daan pabalik sa palayan. Ramdam ko ang bigat ng katawan ni Shirley, hindi lang sa braso ko, kundi pati sa dibdib. Dahil habang dala ko siya, alam kong hindi lang basta pagod o takot ang bumabalot sa kanya. Bukas ang mga mata niya, gising siya, pero wala siya roon. Parang katawan na iniwan ng sariling kaluluwa.
Paglapit ko sa bukid, may ilang babae ang napasigaw. Ay, si Melanie. Anong nangyari sa kanya? Diyos ko po, buhay pa ba yan? Kasunod nun, humahangos na dumating si Tita Fe. Bakas na bakas ang takot sa mga mata niya. At nang makita niya si Shirley sa braso ko, halos mapaluhod siya. Melanie, anong nangyari? Anong nangyari sa kanya? Hindi ko kasalanan, Chang. Naabutan ko siya sa loob ng gubat. Tulala na siya. May kasama siyang lalaki. Hindi ko kilala pero hindi na siya nagsasalita. Parang may bumalot sa kanya. Halos maiyak na tugon ko. Hindi na ako nakapagpaliwanag pa. Niyakap ni Tita si Shirley. Kita ko ang panginginig ng mga kamay niya. Agad kaming nagtungo sa bahay ni Apong Sela, ang pinakamatandang albularya sa buong barangay. Doon din dinadala ang mga kinukulam, binabangungot o yung mga natatapunan ng masamang hangin. Amoy insenso ang loob ng bahay niya. Sa gitna ng banig na ukit-ukit ng mga anting-anting, inihiga namin si Shirley. Nakatayo sa gilid si Apong Sela, tahimik. Paglapit niya sa katawan ni Shirley, hindi pa man siya nakakasayad, bigla siyang napaatras. Hindi lang siya ang narito. May ibang nilalang sa loob ng katawan ng kaibigan mong yan. Bulong niya sa mababang tono. Napasinghap ako, napakapit sa gilid ng mesa. Anong ibig niyo pong sabihin, Apong Sela? Halos pabulong kong tanong. May sumabay sa kanya mula sa gubat. Espiritong hindi sa mundong ito. Naglatag si Apong Sela ng mga kandila. 4 na puti, 1 itim. Pinailawan ng mga to at nagsimula siyang mag-orasyon. Binugahan niya ng usok mula sa tuyong damong Maria ang ulo na ni Shirley habang pinapahira ng langis ang kanyang sintido. Hindi gumagalaw si Shirley pero bigla siyang pumikit. Napasinghap siya. Nag-umpisang manginig ang kanyang katawan. Melanie. Mahina niyang tawag. Agaran akong lumapit sa kanya. Shirley, ako to, si Melanie. Melanie, I saw him again. He doesn't want to let me go. Napakapit ako sa kamay niya. Hindi ka niya pwedeng kunin. Nandito ka na. Kasama mo na ako. Ligtas ka na. Melanie, it was beautiful. He showed me something. A place that I didn't want to leave. Napatingin si Apong Sela sa akin, sabay iling. Pinipigilan siya. Ang isa pang kaluluwa sa kanya, hindi bumibitaw. Hawak pa rin siya. Biglang napasigaw si Shirley. Matalas, masakit sa tenga. Parang hindi siya. Ang boses niya'y malalim, paos, at parang may kasamang hangin mula sa ibang dako. No, I don't want to leave. Sigaw niya. Paglabanan mo siya, iha. Hindi ikaw ang humiling nito. Pinili ka lang. Utos ni Apong Sela habang patuloy ang orasyon. Tila naglalaban sa katawan niya ang 2 puwersa. Napapaliyad si Shirley. Umiiyak, tumatawag. Melanie, help me. Hawakan mo lang ako, Shirley. Ako to, hindi kita iiwan. Sa mga huling salita ko, unti-unti siyang kumalma. Nanikip ang hawak niya sa kamay ko hanggang sa unti-unting nanlambot ang kanyang katawan. Kinabukasan, tahimik si Shirley. Hindi na siya umiiyak. Hindi na rin siya sumisigaw. Pero hindi pa rin siya nakikipag-usap sa iba maliban sa akin. Nakatitig lang siya sa labas ng bintana ni Apong Sela sa mga dahon ng puno ng sampalok. Dala ko ang mainit na tsokolate at pandesal. Shirley, kain ka muna. Alok ko habang iniaabot sa kanya ang tasa.
Thank you. Bulong niya. Umupo ako sa tabi niya. Shirley, do you remember anything? I remember forest, a voice, a light. Melanie, it was not a dream. I was there. Hindi ako sumagot. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Takot, awa, o galit sa engkantong bumihag sa kanya. Makalipas ang 3 araw, Miss Aya, mula nang maibalik ko si Shirley mula sa gubat. 3 araw na siyang tahimik. Wala ni isang salitang lumalabas sa kanyang labi, maliban sa paminsang-minsang thank you o I'm fine. At sa bawat araw na dumadaan, lalong lumalalim ang distansya niya sa akin. Noong unang araw, sinabihan ko ang sarili ko na baka pagod lang siya. Na trauma o gulat. Ibig sabihin, babalik rin siya sa dati. Pero hindi. Sa panlabas, siya pa rin si Shirley. Maputi ang balat, kulot na buhok, pamilyar ang tinig. Pero sa paraan ng kanyang paglakad, ng kanyang pagtitig, at lalo na sa kanyang katahimikan, may hindi na tama. Mas lalo ko pang napansin ang pag-iiba niya habang kumakain kami isang umaga. Nasa kubo kami ni Tita Fe. Pinagsasaluhan naming dalawa ni Shirley ang sinangag at pritong tuyo. Madalas dati, nagrereklamo siya. Melanie, it's too salty. Pero ngayon, tahimik lang siya. Hindi nagrereklamo, walang reaksyon. Kinain niya ng buo ang tuyo, kasama pati ulo. Na para bang hindi niya nalalasahan ng alat o baka wala lang siyang pakialam. Masyado bang maalat? Nagtatakang tanong ko. Iyon kasi ang unang pagkakataon na hindi siya nagreklamo tungkol sa tuyong isda. Magmula nang dumating siya sa baryo namin, ayaw na ayaw niya sa amoy ng tuyo, lalo na ang lasa nito. Kaya naman laking pagtataka ko kung paano niya yun nakain ng buo. Saglit siyang natigilan, saka tumingin sa akin at sinabing, "No, it's just food." Sa pagsapit ng tanghali, habang naglalaba ako sa likod ng bahay, nakita ko siyang nakatayo sa may puno ng mangga, nakatitig lang sa mga sanga. Hindi kumikibo, parang may hinahanap. Nilapitan ko siya. "Shirley, ayos ka lang ba?" Tanong ko sa kanya. Tumango siya, pero hindi ako tinignan. "Are you sure?" Sa halip na sumagot, pumikit siya. Hinawakan niya ang katawan ng puno. Mahigpit, parang may hinihigop na init mula sa kahoy. Nagtatakang napatitig ako. Sa loob ng ilang segundo, hindi siya humihinga. Parang tumigil siya. At nang muli siyang dumilat, may bakas ng luha sa gilid ng mga mata niya. Kinagabihan, habang nagpapahinga kami sa kwarto, nagpatay na ako ng lampara. Pareho na kaming nakahiga. Magkatalikod, ngunit hindi pa ako nakakatulog. Nang marinig ko siyang bumulong. "Melanie." Agad akong bumaling sa kanya. "Oh, bakit?" "Can you hear it?" Napakunot ang noo ko. "Hear what? Ang alin?" "The sounds. The singing." Napalingon ako sa paligid. Tahimik ang gabi. Tanging huni ng kuliglig at bahagyang pag-uga ng kawayan sa hangin ang naririnig ko. Wala namang kumakanta eh. "Shirley, baka guni-guni mo lang yan." Hindi na siya nagsalita pa. Pero alam kong hindi siya nagbibiro. May naririnig siya na hindi ko naririnig. Kinabukasan, habang tinutulungan niya akong maglinis ng kamalig, tinamaan siya ng sinag ng araw mula sa bubong. "Shirley, huwag ka masyado sa araw, baka mainitan ka." Sabi ko.
Marahan lang siyang tumingin sa akin. Sabay sabing, "It doesn't burn anymore." Napatingin ako sa balat niya. Walang pamumula, walang pawis. At sa loob ng 1 segundo, parang may kumislap sa mata niya. Isang bagay na parang kulay pilak, pero nawala din agad. Doon ako nagsimulang matakot. Hindi ko sinabi kahit kanino. Hindi ko sinabi kay Tita Fe o kay Apong Sela. Kasi baka ako lang to. Baka iniisip ko lang. Baka bunga lang ng trauma. Pero sa puso ko, malinaw ang sigaw. Si Shirley ay bumalik. Pero hindi na siya ang Shirley na kilala ko. Ang maingay at kwelang banyaga na dumating sa baryo namin. Isang madaling araw, nagising ako. Malamig ang hangin. Kahit hindi naman panahon ng amihan. Napansin kong wala si Shirley sa tabi ko. Kaya naman bumangon ako at lumapit sa bintana. Doon ko siya muling nakita, ang lalaking engkanto. Nakatayo sa ilalim ng puno ng kayumito. Magsasapit na ang liwanag ng buwan sa kanyang muka. Kulay abo ang kulot na buhok na abot hanggang balikat. Suot niya pa rin ang barong na parang hindi nadudumihan. Wala siyang galaw, para siyang estatwa. At sa labas ng bakuran, naroon si Shirley. Nakatayo di kalayuan sa lalaking engkanto. Nakatingin lang sa kanya. Hindi sila nagsasalita. Pero ramdam kong nag-uusap sila gamit ang diwa lang. Nagmadali akong lumabas para lapitan si Shirley. Pero bago pa man ako makalapit sa kinatatayuan niya, wala na ang lalaki. Pero si Shirley, nakatayo pa rin roon. Nakatingin sa akin. "Shirley, anong ginagawa mo dito? 3:00 na ng madaling araw." "He was just checking on me." Sino? "The one who never left." Hindi ako nakapagsalita. Napako lang ako sa kinatatayuan ko habang ang hangin ay tila humigpit sa paligid namin. Kinabukasan, hindi ko na kinaya ang kaba. Lumapit ako kay Apong Sela. "Apo, pwede po ba talagang ang isang tao ay parang pinananahanan? Hindi ng masamang espiritu kundi ng engkanto?" Nanginginig ang boses na tanong ko. Matagal siyang nanahimik bago nagsalita. "Hindi pananakop yan, iha. Pagbubuklod ang tawag roon." "Pagbubuklod?" "May mga pagkakataon na ang engkanto at tao ay nagkakabit. Kusang loob. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pagtanggap. Kapag ang isang nilalang mula sa kabila ay pumili ng kaluluwang nais niyang samahan at ang taong yun ay tumugon, maaaring magsanib sila. Hindi bilang bihag, kundi bilang kapiling." Pwede pong ganun ang nangyari kay Shirley? Kung ang puso ng tao ay sumang-ayon, kahit hindi niya ito namamalayan, oo, pwede nga. Kinagabihan ng araw na yon, pagmulat ng mga mata ko, wala na si Shirley sa higaan. Lumabas ako. Tahimik ang buong paligid. Ang mga alitaptap ay nagliliparan sa tabi ng pilapil. At sa dulo ng landas patungong gubat, nakita ko si Shirley. Nakaputi siya. Hawak ang isang tangkay ng sampagita. Sa paanan ng gubat, may isang aninong naghihintay. Ang lalaking engkanto. Nang magtagpo sila, marahan silang naglapit. Hinawakan ng lalaki ang pisngi ni Shirley. At parang may sinag ng liwanag ang dumaan sa palad niya. Sa liwanag ng buwan, nagkatinginan sila na parang matagal nang magkakilala. Nagkukumahog akong lumapit. "Shirley, huwag kang sumama!" Lumingon siya sa akin. Ngumiti, malungkot, tahimik, pero hindi natatakot.
Thank you for everything, Melanie. I will always remember you. Sambit niya. Bago pa man ako makarating sa kinaroroonan nila, sabay na silang lumakad papasok sa gubat. Walang tunog, walang yapak, at nang makalagpas sila sa puno ng balete, nawala silang dalawa. Matapos ang gabing yon, hindi magkamayaw sa paghahanap kay Shirley ang residente ng buong baryo. Pero kahit anong halughog namin sa buong kagubatan, wala siya. Ni bakas niya ay wala kaming nakita. 3 araw matapos siyang mawala, bumalik ako sa gubat. Hindi para hanapin siya. Alam kong wala na siya roon. Bumalik ako dahil parang may tumatawag pa rin. Hindi malakas, hindi malinaw. Pero ramdam ko sa balat ko ang lamig tuwing sasapit ng gabi. Ramdam ko sa likod ng batok ang ihip ng hangin na may dalang pangalan ni Shirley. Sa ilalim ng puno ng balete, kung saan ko siya huling nakita, may iniwang bakas. Isang tangkay ng sampagita, hindi pa nalalanta. Makalipas ang 2 linggo, Miss Aya, magmula nang mawala si Shirley, ipinaalam namin sa embahada ang nangyari. May mga otoridad ang dumating. Pumasok sila sa gubat. May kasamang mga tanod at ilang taga-baryo. Pero wala pa rin silang matagpuan. Walang sapatos, walang punit na damit, walang kahit patunay na may nangyaring hindi maganda. At ako, pinilit kong maging tahimik. Hindi ko na sila pinagsabihan tungkol sa engkanto o sa lalaking may matang kulay asul. Hindi ko na din binanggit pa ang bulong ni Shirley o ang gabi ng kanyang pagpili. Sino ba naman kasi ang maniniwala, Miss Aya? Simula noon, gabi-gabi ko siyang napapanaginipan. Hindi laging malinaw ang mukha niya, pero sigurado akong siya yon. Nakatayo sa tabi ng lawa, nakangiti, suot ang puting bestidang ginamit niya nang huling gabing makita ko siya. Minsan, nagsasalita siya, pero hindi ko marinig ang boses niya kahit gumagalaw ang kanyang bibig. Isang beses lang naging malinaw ang lahat. Gabi yun ng kabilugan ng buwan. Nasa loob ako ng panaginip. Nakaupo sa ilalim ng puno at kaharap siya. Melanie, do you remember me, right? Marahan akong tumango. I choose this. I choose him. But you choose to stay kind. That's why I can still reach you. Napaluha ako kahit sa panaginip. Are you happy, Shirley? Marahan siyang tumango at ngumiti. It's not like your world, but it's peaceful. He protects me. Bago siya nawala sa hangin ng panaginip, bumulong siya. I will always find a way to say thank you, and I will never forget you, Melanie. Sa tuwing nagigising ako mula sa ganong panaginip, Miss Aya, may amoy ng sampagita sa loob ng kwarto ko. Hindi lanta, hindi artipisyal, amoy sariwa, parang kakapitas lang. Tuwing 2:00 ng madaling araw, bumubukas ang bintana kahit nakasara ito. At sa may pasamano, may naiipong mga bulaklak. Minsan isa, minsan 2. Minsan may piraso ng hibla ng buhok na kulay ginto at kulot. Alam kong hindi ko yan guni-guni. Makalipas ang 3 buwan, nagpasya akong umalis na rin sa aming baryo. Hindi ko man lubusang maunawaan ang lahat, natutunan kong tanggapin. Hindi lahat ng iniibig natin ay para manatili sa tabi natin. Minsan, pinipili nilang tumawid sa mundong mas tahimik. Minsan pinipili nilang sundin ang tawag ng kalikasan, ng engkanto, ng mga bagay na hindi natin kayang ilarawan. Pero kung tunay ang pagkakaibigan, hindi iyon nauubos, kahit pa sa pagitan ng 2 daigdig. Ang aral ko nga sa kwentong ito, Miss Aya, hindi lahat ng nawala ay tuluyang lumisan.
May mga taong itinadhana upang tayo'y samahan saglit, hindi para manatili, kundi para baguhin tayo. At sa pag-ibig, maging ito'y sa tao o sa nilalang na mula sa hiwaga, ang tunay na koneksyon ay hindi natatapos sa pagkakahiwalay ng mundo, kundi sa alaala ng kabutihan, pagpili, at pag-unawa. Hanggang dito na lang, Miss Aya. Maraming salamat.